Picture this: two guys talking about true crime, Weird mysteries. horror stories, But the conversation is light. and mostly funny. and sometimes naughty. This is Scriptsalog. A Spotify exclusive. I'm Gideon. And I'm Glenn, and we're serving huge portions of horror and true crime twice a week. We'll make sure your cravings are satisfied. And you'll be begging for more. Char. Check us out. This is Scriptsalog, available exclusively on Spotify. If you like this episode, please rate the podcast 5 stars, 6 and take your dome. This podcast is a member of Bunk Collective. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTV Show Podcast, a wrestling podcast. Ayun nga pala, bago tayo magtuloy-tuloy sa episode na yun, so konting disclaimer lang. Yung episode na yan, tsaka yung episode sa Friday, medyo, nagka-disaster yan eh. Yung yung nangyari dyan, ganito, yung mic namin, nakahanda yun, nakasetup na. Pero, ang nangyari, iba. Sabi ko, yung magbabago na lang ako ng setup kasi sobrang bumigay yung aking system dito. Just 1 hour before the recordings. So, kailangan ko siya i-change o kailangan ko siya baguhin. Gumamit na lang ako ng earpiece ko para mas komportable ako sa interviews na yun. And at least kahit papaano, nakausap ko yung dalawa nang hindi naman napuputol yung aming communication. That's good. Maliban na lang sa isang portion na sa amin ni NSJ and actually that guy, sobrang tawa na tawa. Abangan nyo lang sa Friday kung ano yung nangyari sa amin ni NSJ. And many more. So, yeah. Konting disclaimer again. Ayun. Thank you. Ayun. It's Wednesday. You know what that means. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MT Show Podcast, the Wrestling Podcast. Ayun, so mabilis na lang to. So, ito, good morning, good afternoon, good evening. Pero mostly, evening ko to i-drop kasi Wednesday evening nyo to unang mapapakinggan, Wednesday evening or afternoon. Whatever it is, magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi sa inyo lahat. Lalo na sa ating mga kapafeds sa Manila Wrestling Federation. Kasi ngayong episode na ito, pag-uusapan namin yung isa sa mga number 1 contender for the MWF Championship, Jake De Leon, kasama natin dito sa podcast. So, nagkaroon kami ng isang interview noong nakalipas na araw. And itadrop na lang natin siya here on the podcast. So, before that, meron muna tayong obligation na mag-promote ng ating mga bagay-bagay bago tayo magdire-diretso sa ating topic and sa ating main course for this week's episode. So ito, syempre, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search the MPA Show Podcast. Pag nakaisandaan yan, pwede na tayo mag-customize ng link for YouTube, for our YouTube channel. So of course, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and on TikTok. And sa Gank, of course, at the same username at the MTG Show Pod. So, speaking of Gank, sabi ko nga, you can now donate and support
and subscribe to support the podcast on ganknow.com/the MTG Show Pod. As low as $1 a month, you can access to our subscriber-only content on the platform, plus some perks, some stuff na pwede nyo rin maparinig soon. And you will know agad ahead of time kung ano yung pag-uusapan natin. Pwede kayong makisali sa ating diskusyon. And you can join our discussions and more to come really, really soon. Again, you can subscribe and donate to our ganknow.com/the MTG Show Pod. Then, ayun, for more details, of course, visit thebunkph.com. You can support the collective on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at The Bunk PH. You can join our Discord community sa Bunk Collective. dsc.com dsc.cc/the bunk. I'm not sure. Check nyo na lang yung description sa lahat ng mga plugs namin about Bunk Collective. And of course, Manila Wrestling Federation, Road to Fate, malapit na. So ilang araw na lang from now, mangyayari na ang biggest Fatal 4-Way in the history of pro wrestling in the Philippines. So it's Jake De Leon, kasama natin today. Jake De Leon, Cristo, Fabio Makisig, Nigel San Jose. Yung episode namin ni Nigel will be released on Friday. Sabay noong ating Clash at the Castle predictions. Pero una yung Clash at the Castle preds. Then, Friday night, we're going to drop the NSJ episode. And yun. So, please support our local wrestling scene, of course, sa ganknow.com/Manila Wrestling Fed or manilawrestling.com. So, yun lang. Basically, that's it for our plugs. Obligatory plugs. Ayun, so ladies and gentlemen, welcome to the show. And I'll give you my interview with the Señorito and the gatekeeper of Philippine Wrestling, Mr. Philippine Wrestling, Jake De Leon. Did not know. Okay. So, welcome to the MTV Show podcast, a wrestling podcast. Yes, like what I said earlier, sabi ko earlier tuloy. Kasi, nag-record na kami with Nigel San Jose, one of the 4 top contenders for the MWF Championship. Now, we got another guest here on the show. Hindi ko napapatagalin. Ladies and gentlemen, the first, tama ba? The first PWR champion and possibly the first ever MWF and PWR champion. Ladies and gentlemen, Mr. Philippine Wrestling, Jake De Leon. Hello. Thank you for having me on the show. Thank you for having me on the MTG Show podcast. Glad to be here. Glad Ayos to talk about naman. stuff. Kamusta ka na? Like what I said. Oh. Akong Ayos nagtatanong naman ako. I'm good. Tumatambay pa rin sa streams mo. Can't wait to see you stream again. Salamat. Oo. Pahinga muna. So Daming na, wrestling natapos ganap. ito, possibly may recording ka pa. Di ba? Ayun. Dami pa. Oh, So, mukhang Dami ito, pa. first thing foremost, please introduce yourself to our bunkmates and to our kapafets. Baka maraming nakakilala sa'yo. Bunkmates. sa ano namin, Bunkmates community. ba ang pangalan nila? Bunkmates. Hello, kamusta kayong mga bunkmates sa mga kapafeds na nanonood ngayon? My name is Mr. Philippine Wrestling Jake De Leon. Isa po ako sa mga pioneer ng Philippine wrestling industry in the recent times. Malamang hindi ako ganun katanda tulad sa... Hindi ako galing sa 80s, okay? Yung mga akala pang buhay pa yung Pinoy wrestling. Hindi ako kasama doon. Kasama ako sa current crop ng Philippine wrestling industry. Isa po ako sa pinakauna. International wrestler po ako. Nag-wrestle ako around Southeast Asia. Nakipag-try out din sa WWE back in 2019. At ngayon, vying to become the first ever PWR and MWF champion. Wala pang magagawa niyan. Wala pang nakagawa niyan. Sana That's ako yung really, really pinaka. sweet. And also, first PWR, PHX, and MWF champion. Huwag natin kalimutan yung PHX. Well, To be fair, hindi ako yung first PHX Again, champion, pero like napanalo ko yan, yung PWR champion saya. nanalo ko.
Yung tag team championship hindi ko na panalo, sad. Pero Siyempre. sa yung MWF championship, yun yung sunod kasi isa ako sa mga top 4 contenders. Yung tulad sa sinabi mo, malalaban ako para sa MWF championship sa September 11 sa Peta Theater sa MWF Road to Ayun. Fate. Tama, Road to Fate. Tayo, paplug ka sa atin. Sabihin ko na sana Republika pero Hindi, eto. So, kamusta? Yung 2 years since pandemic, ngayon na ulit tayo nakapag-wrestling ulit. Anong pakiramdam? napagod kasi Ako, sobra. tumaba ako lahat naman tayo siguro tumaba nung pandemic. Ako din. So, kaya yung first ko sa ring, pagbalik sa ring nung unang TV taping ko sa MWF. Hindi ko alam paano ko nagawa. Hindi ako makahinga ng maayos. Dapat sobrang baba ng cardio ko ngayon. Sinusubukan ko naman na ibalik yung cardio ko kung saan siya dati. Dati, 'di ba, 2019, parang peak of my game na ako noon. Tapos ngayon, 2 years walang ginawa. Tapos ngayon bumabalik na, dumadami na yung wrestling. Lalo nang lumipad pa ako sa Thailand, tapos parang anong ginagawa ko dito? Pagod na pagod ako. Pero kaya naman. Wala. Anong choice natin? Wala kung naman tayo kakayanin? sigurong challenges na hindi natin kakayanin. Kung gusto mo talaga, wala kang challenges na di mo kakayanin. So, Yun ito. ang totoo. Siyempre, gusto ko kong tanungin muna sa'yo kung kamusta ang lagay mo so far with the MWF, ano yung streak mo with the MWF since natanong ko dito kay NSJ. Yes, kung ano yung ano mo? Streak sa MWF? Kung ano yung ano Parang mo? di pa ako Kung ano yung natalo. lagay mo so far? Yung parang di pa naman ako natalo, so okay pa naman ako. Iba yung iba sa MWF kasi yung iba yung rules nila, 'di ba? Yung Manila rules match. Yun yung pagkakaiba na hindi ko na naramdaman dati sa pro wrestling. Iba siya, medyo weird siya para sa akin, pero kung alam mo naman yung promotion na sinalihan mo, kunwari sumali ka sa company, malamang you play by their rules. Yung ginagawa ko lang, inaaral ko yung rules na yan, tsaka inaayos ko to my favor. Yan ang ginagawa natin sa MWF. So sa ngayon, sa alam ko, undefeated pa ako sa MWF. May tag team matches ako nanalo, may Manila rules match ako nanalo. And mukhang okay yung position ko papunta sa September 11 sa Road to Fate. Mukhang maganda yung momentum ko para maging bagong MWF Siyempre, champion. first PWR and then MWF champion in history. That's a lot to say to all of us. That's a big Sobra. So, syempre, pag-usapan pa natin yung kina Crystal, si Fabs, probably soon, pag nandito na ulit sa show. Then, si NSJ, syempre, katatapos lang ng episode namin. By the way, you should check that out on your favorite podcast platforms. Okay, first. Or hindi, pakinggan nyo lang yung episode ko. Syempre, ito lang pakinggan nyo. Si GDL lang yung mananalo. Wala kayo sa akin. Yun Oo. plug ng iba. Actually, so fun fact, if you listen to our episode with Kayfabe Cafe, isa kayo sa mga picks ko. So, I have faith in you. Sino ba yung ibang picks mo? So, hindi lang ako yung isa. Pakinggan nyo May na lang ibang yung picks ka episode. pa. Listen to the Kayfabe Cafe podcast on Spotify. Ganun pala. Episode 50. Okay. First question. Bakit ikaw, yun dapat maging MWF champion? Bakit hindi? Bakit gusto mo pa ng iba? Bakit parang yun ang tanong natin na bakit ako ang dapat maging MWF champion? Sige, porket tinanong mo, tsaka nandito tayo sa podcast, i-list down ko yung mga dahilan kung bakit. Ako ang number 1 wrestler dito sa Pinas. Ako ang nag-train ng halos lahat ng pro wrestler dito sa Pinas. Maliban sa mga tao sa MWF, wala akong kinalaman doon. Pero yung mga pinanood yung wrestler dati, ako nag-train nun. Magte-train pa ako ng mga bago. Ano bang gusto nyo? Ako dapat ang flagship. Ako dapat yung standard bearer ng Philippine wrestling. Kaya ang ginagawa ko, gina-gatekeep ko yung Philippine wrestling galing sa mga tao na hindi deserving. Kung sabihin natin deserving sila, pero sino yung pinaka-deserving? Malamang ako. Mr. Philippine Wrestling Jake De Leon, nandun na nga sa pangalan ko, 'di ba? Bakit pa kayo maghanap ng iba pang champion na deserving? Pero hindi lang mo naghahanap ng handout.
hindi lang naman naghahanap ng ibigay sa akin yung championship. Kahit deserving ako, ipakita ko sa inyo lahat na i-earn ko, na deserve ko, na kakayanin kong labanin, maglalaban para sa championship na yan. Tsaka wala nang question. Wala nang ibang sasabihin yung ibang tao kung sino pa yung ibang pwede maging champion, kundi ako dapat ang maging champion. So, I'm going to read this question first from our bunkmate. Kasi may bunkmate question tayo. The last few weeks has been wild for you. Kay Julian to kay Julian of 123 podcast. The last few weeks Okay. have been wild for you. What's up, Jules? You came to Thailand for the setup Tyro match. Hardcore. Oh, sorry to add. And you're set to take part of the APAC Tyro tournament. Do you think your hectic wrestling schedule could affect your performance and mindset to Road to Fate? Malamang oo, pero hindi ko sinasabi na ma-affect siya in a negative way. Mag-affect siya sa akin. Para sa akin sinasabi ko lang to, hindi malamang alam natin physically, mas mapapagod ako dahil busy ako, 'di ba? Yung malipad abroad, yung madaming matches dito. Physically baka man affect ako, pero mindset-wise, pinapakita yung lahat ng ginagawa ko, yung nag-wrestle ako para sa Wrestle Square Hardcore Championship doon sa Setup Thailand na kasama ko sa APAC Championship race, 'di ba? Pinapakita nito sa akin na deserving pa rin ako. Na ako pa rin yung hinahanap ng mga tao. Ako pa rin yung number 1 Philippine wrestler dito. Malamang sa standard na 'yon, kailangan ko i-live up sa standard. Kailangan ko mag-live up sa standard na yan. Kaya dapat hindi talaga matalo. Yung mindset ko, super focused talaga ako sa Road to Fate. Super focused din ako sa APAC. Super focused din ako sa setup kung ano mang promotion yan. Super focused ako kasi pinapakita ko sa lahat na ito talaga ang standard ng Philippine Wrestling. Ako talaga ang standard ng Philippine Wrestling. Yaman ako. Actually, let's talk about the MWF Championship history. We know, yung isa mo niyaya to be part of PWOGs na si Robin Sane, yung inaugural champion, then Hoholon. Di ba? Di ba ba? Hindi ko siya niyaya. Diba? Like, let's get that straight. Hindi ko siya niyaya. Si Robin Sane, akala ng mga tao niyaya namin siya. Pero kung isipin mo, tingnan mo ngayon ang nangyayari kay Robin Sane, di ba? Mukha siyang kalat. Mukha siyang ang daming problema sa utak niya na kung alam mo yon, kung sasali siya sa PWGs, net negative siya. Magne-negative siya sa grupo namin. Kaya hindi ko siya in-invite. Tingnan mo, in-invite ko nga si Katie. Si Katie, in-invite ko si Robin Sane. Hindi kasi alam mo, mas kalat ngayon si Robin Sane kasi kay Kanto Kilabo Terror. Nakagulat. So, Robin Sane, hindi to invitation. Umalis ka. Layas ka. Ayoko kitang kasama sa PWGs. So, pero ano yung tanong mo tungkol kay Robin Sane? Diba, MWF announced before that the Tyro will be crowned niya sa September 11. What if i-reset yung MWF Championship history? Since there's 2 champions lang naman, Hoholon at si Robin Sane. Sino yung gusto mong maging first champion aside from U4? Si Ken Warren dapat. Malamang #PWG's tag team partner ko, the real setup 24/7 champion, undisputed setup 24/7 champion. Kaya dapat siya. I mean, sabihin natin madami ding ibang deserving, kunwari si maybe si CJ Serafin, maybe si sino pa bang iba? Maybe si Kanto Kilabater, maybe si Migs Valdez, sabihin natin, baka pwede. Pero alam natin lahat na kung hindi kasama yung 4 na nasa championship match sa Road to Fate, si Ken Warren talaga yung undisputed standard bearer. Kung wala ako. Kasi kung kasama kami pareho yung standard. Pero kung wala ako, si Ken Warren. Matik naman yun. Kasi, like, Robin Sane. Joke lang. If you're listening, we love you. Sorry, Okay. Next. Okay lang. I don't, pero okay lang. Sa kanya na yung love, sa akin na yung medyo wala. So syempre, gano'n ba kahalaga ang Road to Fate for you aside, 'di ba? The fact, nag-compete ka na in a lot of historic events
Homecoming, and every Revolution X pay-per-views. So, gaano kahalaga sa'yo yung Road to Fate 2022? And sa Philippine wrestling in general. Sobrang halaga talaga kasi kahit bumalik na yung Philippine wrestling, 'di ba? Sabihin natin na may champion tayo dito na si Crystal na hawak niya yung MyPW WrestleCon champion. Nandito din si Ken Warren na hawak niya yung Setup Thailand 24/7 championship. Yung problema lang doon, hindi siya actual Filipino belt. Hindi siya actual Filipino championship. Kaya sobrang importante yung Road to Fate. Yung September 11, sobrang importante yung Road to Fate kasi for the first time after 2 years, magte 3 years na, magkakaroon ulit tayo ng isang Philippine wrestling champion. Si Ho Ho Lun, hinawakan niya yung belt. Sobrang nothing but good things to say about Ho Ho Lun kasi he has been working very hard to help build up the Southeast Asian and Asian pro wrestling scene, diba? So he is an amazing champion. Problema lang, hindi niya ma-defend kasi hindi siya mapunta dito. So, in that sense, kailangan natin ng bagong kampiyon at dapat ako yun. It wasn't simple, diba? It's very obvious. Okay, so syempre, wait lang. Si Rowan kasi is asking here, kung hindi daw ikaw, Rowan, ASH. Robinson? Hello? Ayun, Rowan, kung hindi Rowan, daw okay. ikaw, Sige. for sure, ito. Kung hindi ikaw ang magiging MWF champion, sino sa mga kalaban mo yung karapat-dapat magdala ng responsibility? Dapat wala eh. Pero sige, kung gustong sagutin yung tanong, feeling ko sa lahat. Kahit ayaw na ayaw ko siya, si Fabio yung pinaka-pwede. Kasi alam ko hindi siya yung typical character na pwede na ma-absorb ng tao kunwari, na ma-handle ng tao kunwari. Pero at least sa lahat sa kanila, alam ko kahit sino man yan, aawayin niya. Kahit sino man yan mang-aano ng Pilipino, aawayin ni Fab. So, sa kanya ko bigyan. Malamang maganda din mananalo si Crystal kasi women empowerment. She has plied her craft in Philippine wrestling for maybe just as long as I have. Nigel San Jose, really good talent, really young, up-and-coming talent. Pero, sa lahat sa kanila, pinatakot ako si Pahit sa mukha ni Fabs. Pero ito, bonus lang. daw ni Rowan, kung sakaling ikaw daw manalo for the MWF Championship, kanino mo siya unang i-defend aside sa kanilang tatlo? Malamang kay Ho Ho Lun. Siya talaga yung champion, di ba? Siya talaga yung wala na kailangan niya i-vacate eh. So para nun, dahil fair champion ako, tsaka gusto ko din makita kung gaano ako galing compared kay Ho Ho Lun. Malamang si Ho Ho Lun, pinakauna kong gustong i-defend against kasi true champion siya, na-vacate niya lang. So pakita natin na kung deserving man talaga ako para sa championship na yan. Malamang oo, pero gusto ko din napakita. Para wala na talagang question, Ho Ho Lun, number 1, ipapa-defend. Ito, bobonus ako sa question ni Rowan. What if si Ho Ho Lun, hindi pa siya makapunta dito? Sa mga nasa MWF side, sino yung gusto mong unang makalaban? Sa mga MWF side, question na yan. Totoo lang, feeling ko, kasi ito yung problema sa Manila Rules matches di ba? In a normal pro wrestling match, dapat talo ka na after a pinfall. Sa Manila Rules, ang daming beses natatalo ka sa pinfall, di ba? So, natalo na ako ni Main Max. Technically, kunwari, kung normal match na natalo na ako ni Main Max, natalo na ako ni Jomar Liwanag. So, bilang fighting champion, bilang gusto ko ipakita na hindi lang ako yung umaatras sa away. Dahil napin ako ni Main Max, dahil napin ako ni Jomar Liwanag, napin ako ni Main Max ng Blitzkrieg, napin ako ni Jomar Liwanag ng putang ng tuhod na yan o yung airplane spin na yan. So, gusto ko i-defend sa kanila kasi fighting champion ako Gusto ko ipakita sa kanila, kahit napin nyo ako, hindi nyo pa rin ako matatalo. Kasi, alam ko yung Manila Rules matches, alam ko yung rules ng Manila Rules, kaya ginagamit ko to my advantage, natalo kayo sa akin, technically, pero porket fighting champion ako, dahil napin nyo ako, bigyan ko kayo. So, I'm going to ask tas may tinanong kita kanina before we start the episode, the elimination order for the MWF title match at Road to Fate.
elimination order. Okay. Feeling ko ito going by experience, feeling ko unang mawawala si Nigel San Jose. Pangalawang mawawala si Crystal. Tapos kami ni Fabio, feeling ko yung final two. Really. Ang hirap din actually. Kami sa totoo lang, hirap din kami. Ano ba yung hula mo? Sabihin mo Okay. sa akin, ano ba yung hula mo? In this Ako case, ba- what if? sabihin mo ako mauna. I have two scenarios Sa'yo. At least sa'yo Kasi as far as we know, you will the last, obviously. Gusto ko mauna si NSJ. Then, syempre, Crystal, Pubs, ikaw. Pero syempre, there's a lot of shenanigans stuff. Syempre, there's a lot of possibilities. Sabihin ko na agad daming possibilities na pwedeng mangyari. Kahit sa'yo pa lang there's a lot of things in your back. Kahit kay Fabs, there's a lot. Kahit lumabas nga lang si Robinson dyan Tapos si Robinson pa sumira sa laban nga Yan ang talaga hindi mangyayari. Yan talaga hindi mangyayari. Sabihin na, like, kung sabihin mo kay Ken, doon ka nga sa likod, Diba? Sabihin mo si Robinson kung Diba? maano siya, Ken, bantay ka. There's a lot of possibilities, man. Pero kino-consider ko, hindi ba, basta sure ako, kung ikaw, yan talaga, yung order na yun, NSJ, si Crystal, si Fabs, ikaw. Kung napanggan niyo yung episode na yun, sa Kipid Cafe, you know. Pop. Teka lang. Bibitinin ko muna kayo for that interview with Mr. Philippine Wrestling Jake De Leon to remind you that malapit na nga ang Shopee 99 sale. And like what I said, sa lahat ng bagay, syempre, you can buy everything sa Shopee, of course. And to support the podcast on Shopee, you can use my link on the description below, podlink.co/bhx. Again, that's podlink.co/bhx. Malaking tulong yan here on the podcast without no extra cost. The interview with Mr. Jake De Leon will continue in a short break. But for now, let's check our bunkmates here on Bunk Collective. Hey everyone, my name is Greg. I'm McCoy. And I'm D. We're from Gamchat. We're three Filipino-American gay guys discussing topics about culture, LGBTQ identity, politics, even love. Or the lack thereof. Here we go again. Okay. We also cover family dramas and everything your tita baby and uncle boy don't want to talk about. You can find us on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to your podcasts. Hey guys, I'm Brian. And I'm Luigi. And this is Bulalo Sessions. Kwentuhang puro kasabawan. Pero may laman. Dito, pagchichikahan natin ang kung ano-anong ganap natin sa buhay. Pwedeng love life, kawalan ng love life, Madalas sex, or reklamo sa trabaho. at marami pang iba. So, kung gusto nyo makarelate sa kasabawan, Or bored lang talaga kayo sa buhay. pakinggan nyo kami sa Bulalo Sessions. Wednesdays at 8 p.m. Kita-kits! Okay, next question from our kapafed sa Bunk Collective kay Kyle. Name a opponent in the Fatal 4-Way match na gusto mong tanggalin and palitan ng isa pang different competitor. Kung pwede ko tanggalin si Fabio kasi sakit ng sipa niya Tapos malamang in the spirit of competitiveness, in the spirit of brotherhood, so isali doon. Hindi si Robinson, pero si Ken Warren. Sobrang ayaw ko si Robinson para sa match na yun. Hindi siya talaga deserving. Si Ken Warren ipasok natin kasi deserving siya. Magaling siya. Ka-standard bearer ko yan. Ka-gatekeeper ko yan. Kaya dapat yung hashtag PWGs magkasama doon sa championship match. Iwasan na natin si Fabio. Masakit yan manipay. Para hindi tayo magkakumpara. Kahit magharap pa kayo ni Ken Warren dalawa as PWGs? Paano lang? Trade lang ng belt, Let's say. Ito, di ba? Next. Ito. Ito yung tinanong sa akin kanina. Ewan ko. Kung ikaw na yung mananalo sa Road to Fate, sa anong paraan mo gusto i-celebrate yung panalo mo? Kumain ng inasal.
Kumain ng madaming inasal. Hindi kung pwede lang sana ako mag-inuman ng ano pero kailangan ko i-keep yung shape ko eh. Kailangan healthy po tayo kasi alam ko madaming gusto maglaban para sa championship na yan. Kaya dapat ready ako palagi. Hindi naman siya 24/7 championship pero kailangan as healthy as we can be. Pero yung inasal, one of the healthier Filipino foods thankfully kasi grilled siya imbes na fried. So, inasal party kasama Ken, kasama girlfriend ko, kasama mga pusa ko. Yan, enjoy kami lahat. Wala na akong kailangan invite pa. Kami ba? Di mo ba invite? Dadya ka lang. Kung nandyan lang. Malamang, hindi. Mahal magka-invite ng mga tao eh. Senyorito naman ako, pero alam ko paano mag-save ng pera, di ba? Ayun, so ito. Ito yung segment na sa tingin ko, it's very easy for you. Let's compare your MWF Road to Fate opponents sa pagkain. So let's start with my guest earlier, Nigel Santos. Kahit anong pagkain, like as in sobrang vague naman ang pagkain, like ang lawak ng ng pagkain na. Okay. So, kung pagkain si Nigel San Jose, Chicken Joy siya dahil palagi siya nagsismile. Okay na. Okay. Pero, kung sabi mo kung Chicken Joy, di ayos din siya. Quality. Ganun ba? Okay. Quality, oo. Pero alam mo naman na, alam mo, kakainin mo lang naman eh. Hindi mo naman hindi naman siya healthy para sa'yo eh. Kaya dapat iiwasan mo. Understandable. We got Crystal. Kung si Crystal pagkain, ano kaya siya? Alam mo ba yung anong pwedeng sagot dyan? Kung pagkain si Crystal, feeling ko ampalaya dahil palagi siya mukhang bitter. Yes, I observed that. Mukha siyang bitter palagi. Actually, si Fabs dapat yung ampalaya kasi sakit yan manipa, tsaka bitter siya palagi. Kung si Crystal naman, parang okra, healthy pero hindi mo talaga kakainin. I mean, nandyan lang siya. Okay naman ang okra, hindi na mo kung nakita ko yung okra sa sinigang, hindi ko naman kakainin. Display lang. Nandyan lang siya, ganun. Okay. Display lang siya sa akin. Okay, si Fabs. Kumain ka ba ng okra? Hindi. Hindi, di ba? Okay, si Fabs. Si Fabs, sabi ko na, ampalaya dahil green yung damit niya, tsaka bitter siya. Masakit din siya manipa. Kung masakit din siya manipa, kung kakainin mo yung ampalaya, ayaw mo din yung lasa, di ba? Ampalaya din sa Okay, meron pa ako 3 person bonus to kasi di ko tinanong to kay Nigel. First. May bonus pa. Ito, paborito mo to sa tingin ko, si Robin Sane. Ay nako, Robin Sane. Kung pagkain si Robin Sane, shucks, ano ba siya? Wala talaga akong maisip, ganun ko siya kaayaw. Pero kung bigyan ko siya ng isang pagkain, yung isa sa pinakaayaw kong pagkain sa mundo, ano kaya? Madami bang, hindi ako healthy boy ako eh. Pero kung bigyan ko siya ng siguro, alam mo yung Chupa Chup siguro. Ang liit ng katawan niya tsaka ang laki ng ulo. Ang liit no, literal. Bakit? Mali ba ako? I just laughed a lot of this. Okay, next. Ito, isa pa. Jamar Liwanag. Next nako, spaghetti. Wala eh. Yan talaga eh. Kasi mukhang madaming carbs kinakain si Jomar. Tsaka yan din ang inaano ng bahay ng liwanag eh. Di mag-spaghetti na tayo. Kung gusto mo pa i-extra level natin, Pinoy spaghetti. Yung talaga. Yung matamis. Yung sweet talaga. Yung sobra sa asukal. Wait lang. Yung matamis talaga. Sobra na natin. Kasi Ken Warren, of course.
Kung pagkain si Ken, nako, kung pagkain si Ken, ano yan? Boiled chicken and potatoes. Kasi, ano yan eh, buhay gym yan eh. Boiled chicken and potatoes talaga yan. Kasi yung laki ng, laki ng pinag-work niya para sa katawan niya. Feeling ko yan talagang kinakain niya palagi. Boiled chicken and potatoes. Ang healthy masyado eh. Parang ginejeta talaga. Healthy talaga. Ayun. Ganun talaga. So, ito, isa pang Bang Collective community question. Si Kyle ulit. Kaya hindi ko nasabi kanina. Sorry, Kyle. We love you. Ito. So, kung gusto mo daw makipagpalit ng buhay sa mga kalaban mo sa MWF Road to Pitayro, of course, sino daw yun at bakit? Pwede wala. Kasi mas gusto buhay ko sa kanila eh. Ma-happy na ako eh. Alam ko, nag-speak ako from a place of privilege, pero masaya ako na lalaki ako. Masaya din ako na mukhang okay din yung naghanap sa buhay ko. Kasi sa totoo naman, sa lahat sa amin, sino naman yung pinaka-decorated, diba? Sa amin lahat. Pero, tsaka gusto ko din maging lalaki. So, sorry na lang, Crystal. Pero, yan talaga. Ayaw ko mag-body. Ayaw ko mag-Freaky Friday. Kasama sa kahit sino man. Diba? Kahit ano eh. Teka lang. Ito. Konting medyo naman tayo. Ito, sponsor. Kung gusto nyo, sponsoran nyo kami. Yung pinakamasarap na inasal na natikman mo. Ano ba yan? Favorite ko pa rin, hindi siya JT's sa mga nag-iisip. Kasi yung ito talaga yung pinaglalakihan ko eh kasi lumaki ako sa Bacolod, 'di ba? Tapos meron dong restaurant na pangalan niya Chicken House. So yung Chicken House na yan pa rin ang number 1 inasal sa puso ko. Dahil yan talaga, alam mo naman yung siguro yung feeling ng nostalgia or feeling na yan, dahil yan ang pinaglalakihan mo, yan talagang pinakamasarap para sa iyo. Yung inasal ng Chicken House sa Bacolod, yan talaga yung favorite ko. Although sa alam ko, merong maliit na stall or maliit na branch dito ang Chicken House somewhere in Makati, pero wala eh, hindi ko alam kung buhay pa eh. Pero sa lahat ng nagsasabi na Aidas or JT's or whatever, Chicken House talaga yung number 1 sa puso. Paano daw yung mga inasal? Wow, na lang. I mean, masarap, okay naman ang mga inasal. Kung gusto mong kumain ng madami na on a budget ka, kasi only rice, only soup. Pero hindi ko talaga. Masyado siyang dry para sa akin. Lately, sobrang dry. Kahit chicken deli, ganun din. Di ba? Diba? Ayun. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya yung mga naghahanap ng okay na inasal, make sure nyo na juicy siya, hindi siya dry. So, mang inasal, hindi. Chicken deli daw, hindi. So, hanap ka ng juicy na inasal. Kasi doon talaga yung flavor eh. Hindi doon sa loob ng manok. Kunwari, yung juice niya talaga yung flavor. Kailangan naman kainin mo yung mantika na lang eh. Ang pangit eh. Ganun. Ito. Tanong ko na nga rin sa'yo. Ano yung gusto mong ma-introduce na belt sa MWF aside sa MWF Championship? Sa lagay ngayon ng roster, parang only pa lang ng roster. Pero kung lumaki na yung roster, malamang masaya magkaroon ng tag team belt or 6-man tag belt. Pwede din kung gano'n nakadami yung roster niya. Pero as of now, feeling ko tamang-tama lang naman na nandun ang MWF Championship. Tapos may ibang championship din na dumadaan dito. Kunwari yung may PW WrestleCon ni Crystal or yung Setup 24/7 ni Ken na pwede din gamitin bilang prize kunwari sa mga laban ng MWF. Pero dadami yung MWF. Tsaka gusto ko din makita kung ano yung mga pwedeng grupo na ma-form sa MWF. Kunwari, si Mix Valdez na kunwari, kaibigan niya si Canto Bravo Terror, di ba? Pwede din sila magka-tag team championship. Kami ni Ken, magka-tag team championship. Bahay ng Liwanag, mga tag team championship. So, para sa akin, tag team championship. Siyempre. Kung magka-tag team tayo, Rose, kaya na dapat. Why not?
Sayang nga, hindi niyo nakuha sa... Kami na lang. Sayang nga, Binigay hindi niyo sa nakuha amin. sa PWR noon. Di ba? Sobrang sayang. Hindi, wala pa eh. Wala talagang... Okay, ito. Tinanong ko to kay NSJ kanina. Ano daw mas masakit? Matalsikan ng mata o mabaksakan ng bato sa paa? Feeling ko matalas ka ng mantika sa mata kasi mata yun eh. Ibang level yan. Naranasan ko na dati na may pumasok na may alcohol pumasok sa mata ko. Di ko mabuksan ng ilang siguro mga 10 minutes di ko mabuksan yung mata ko dahil sa alcohol na yan. Ayun. So, that's a good stuff. The rest of it. Paano tumagal yun? Weeks? Months? Days lang? Days lang naman, di ba? Days lang tumagal yung pagkasakit. Diba? Sorry? Days lang naman. Hindi naman. Siguro less than a day. Masalamat ako. Fair enough. Okay. So, ito. Marami nagtatanong sa'yo, syempre, since nagtitrain ka na din ng mga wrestlers ngayon. Ano yung masasabi mo sa mga aspiring Philippine wrestlers natin? Of course, sa mga bookmates natin na gusto rin maging wrestler. Sa mga kapafeds natin, syempre. Well, sabihin ko lang sa inyo, kung aspiring wrestler kayo, yung pinakauna nyo dapat gawin is sumali. Kasi pwede kayo mag-comment, pwede kayo magsabi na, gusto ko maging wrestler, magaling ako. Kung hindi kayo pumupunta, ano gagawin namin, di ba? Hanggang dyan ka lang ba? Magko-comment ka lang, magsasalita ka lang. Pero yung number one na hinanap ko lang naman talaga sa mga trainees ko is yung passion na gusto maging pro wrestler. Kahit hindi man passion kaya binuksan ko yung training ko is if may gusto mag-training sa pro wrestling as an alternative way of exercise. Kasi, gets natin na may gym, na may pero minsan naboboring ka sa gym, di ba? Kung exercise ka kaya while learning pro wrestling, at least nag-e-enjoy ka, may natutunan kang iba, may natutunan kang bago. Yun. So mas may respect ako para sa mga tao na sumali sa wrestling kahit yung gagawin lang nila, hindi ayaw nila maging wrestler kahit gusto lang na mag-learn bilang pro, kung ano ginagawa ng pro wrestler. Mas may respect ako para sa mga tao na yan kaysa sa mga tao na sasabi na this is my dream, this is my passion, this is what I want to do in life. Siya hindi nag-show up. Or kahit hindi man lang, alam natin na mahirap yun. Kunwari, mahirap yung payment, mahirap yung ganun. Kahit message lang sa mga tamang tao, baka may magawa sila, di ba? Baka may magawa silang paraan para makapag-training pa rin. Pero, it's up to you. Sa lahat ng ginagawa mo, feeling mo yung comment tsaka yung magsalita, okay na yan, hindi pa rin yan. Hindi pa yan okay. Kailangan mag-show up ka, tsaka gagawin. Tsaka syempre, magka magayabang agad. Pag inuna mo yung yabang, talo ka. Ganun talaga. Talo ka talaga. Talo talaga. Ayun. So, ito, may pinapatanong sa amin yung Bang Collective PD namin, rather. Kung kukumpara mo daw yung sarili mong character mo ngayon sa isang K-pop idol, sino daw at bakit? K-pop wala akong kilalang K-pop idol. Sige, wait lang. Lang alam ko Pero kung yung gusto kong yung gusto kong i-compare yung yung rise ko. Gusto ko Twice. Bakit Twice kasi kunwari medyo shaky yung start, medyo kita mo naman sa kanila na passionate sila sa start, diba? Tsaka bilang as time goes on, nakikita nila yung style nila. Pero hindi din sila against evolving yung style nila. Kasi alam ko, over time, nag-iiba din sila eh. So feeling ko yan din ako. Simula, okay din ako, okay lang. Tapos over time, gumagaling, nag-iiba yung style minsan. So, ako sa Twice. Tsaka kay Mami Gio tayo. Siyempre, matik na yan. By the way, stream talk. Actually, that's good for me. Ba't tayo nagre-review dito? Dito Kingdom Podcast. Stream talk. UK, by the way. Kamusta yung Yes. UK, kamusta? We miss you. Sana bumalik ka dito sa show. Ayun.
So, final. That's na to. So, any final message for our Kappa Feds and of course to our bunk mates and especially to your opponents at Road to Fate. Yes. Final message. Well, yung masasabi ko lang para sa lahat na gusto manood ng MWF Road to Fate sa September 11 sa Pay to Theater. Kung manood man kayo ng show na yan, guarantee ko na mag-enjoy kayo and you will get to see history because this is the first time in 3 years na maka-crown tayo ulit ng isang Philippine Wrestling Champion, the MWF with the MWF Championship. Yun ang sasabihin ko sa inyo, manood kayo, mag-support kayo ng Philippine Wrestling dahil kung wala kayo, wala kami. Pero kung wala kami, wala kayong wrestling ma-enjoy. So may kapalit tayo dyan. May give and take tayo. Tapos sa mga kalaban ko para sa MWF Championship, mag-abang kayo. Kasi feeling nyo, sasabi natin, wala pa naman ako sa LeBron era ko na may nagsasabi na washed up na siya. Siguro wala pa namang nagsasabi na washed up na ako. Pero feeling ko, inisip nyo lang na porket matagal na ako sa pro wrestling scene, hayaan ko lang kayo maging champion. Malamang hindi. Kasi ako nga, si Mr. Philippine Wrestling, Jake De Leon, ang gatekeeper ng Philippine Wrestling. Kaya, kung isipin nyo na mananalo kayo, mali kayo. Kasi ako ang maging bagong MWF champion. So, like what you said, tatapusin na natin yung ating podcast. Again, thank you Mr. Philippine Wrestling. Always been a pleasure to ma-invite kita dito sa show. Ken! Baka naman, Ken! Punta ka na dito. The best na kita na-invite dito eh. Dadya ka lang. Ayun, so, any final plugs for the MWF Road to Fate and your personals? Just go to tickettome.net, hanapin niyo po yung page dyan para sa MWF Road to Fate for September 11. Please follow me on my socials at Senorito JDL on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kung naman kayo ng TikTok. Follow me on my streams, twitch.tv/SenoritoJDL. Naglalaro ako ng Minecraft mostly. Wala nang iba. Pero yun lang. And yeah, thank you for having me on MTG Show Podcast. And of course, again, Road to Fate 2022, September 11. Yun lang nag-pop up yung poster sa akin. Walang kaya. Ayun, ManilaWrestling.com, by the way. And of course, guys, please subscribe to ganknow.com/ManilaWrestlingFed. In behalf of our producer, DJ Yuki of the Kingdom Podcast, a K-pop podcast, this is Angelo Penner of the MT Show Podcast in cooperation with Bunk Collective. Ken, in behalf of Ken, of course, Ken, sana papunta ka dito sa show. Tangina na, napipiyok na ako. In behalf of Jake De Leon, and of course, Angelo Penner of the MT Show Podcast, stay resto. See you on the next episode of the podcast. Bye-bye. Woo! Woo! Yep. Wait. Ayan, so, sabi ko, yan. So ito, sa malaking karangalan niya na makasama si Jake De Leon sa podcast. So maraming salamat kay Senorito Jake De Leon for that pretty episode. Kahit medyo mapaikli kasi parehas kami rush doon. So ayun, mapapasalamat ako kay JDL, Jake De Leon, MWF of course, sa walang sawa na pagsuporta. And ayun, so pretty much it. So follow the podcast on all of the social media platforms and on Gank, the MTG Show Pod. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. Just search the MTG Show Pod. Of course, like what I said earlier, you can now donate and support the podcast. Subscribe to support the podcast on ganknow.com/the MTG Show Pod. Ayun, as low as $1, you can access to our subscriber-only content on Gank. Plus, you can join our discussions and more to come really soon. For more podcasts, visit thebunkph.com. You can support the collective on social media at thebunkph. And this podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and the rest of the podcast platforms, and on the podcast app which is available on Google Play Store. So, yun, for more podcast-related links,
lalagay ko na lang yung aking linktr.ee/the MTJ Show Podcast. So, of course, Philippine Wrestling, malapit na nga Road to Fate on September 11, 2022. Gaganapin yan sa Petatier in Quezon City with the main event, a fatal four-way match. So, it's NSJ, JDL, Crystal, and Fabio Makisig in a fatal four-way elimination match for the MWF World Championship. Wait. Fabio Makisig or Robin Sane. So, kung di nyo pa napapanood yung latest episode ng MWF Action Novela TV, you should now subscribe to ganknow.com/Manila Wrestling Federation. Ay, Manila ba? Manila ba yung sabi ko? Manila Wrestling Federation. Manila Wrestling Fed. Or visit their website, Manila. Yun na naman. Manila Wrestling Fed or manilawrestling.com. Tama naman ah. Anong mali ko doon? Ano pala yan? Ayun, Manila Wrestling Fed sa ganknow.com/Manila. Shit. Manila Wrestling Fed o kaya sa link nila o yung website nila manilawrestling.com. So on behalf of DJ Yuki of the Kingdom Podcast, labi ko sinasabi, bank na naman. Ayun, so on behalf of DJ Yuki of the Kingdom Podcast, ayun, follow nyo nga pala ako sa social media, TJ Panera, I forgot. And yun, so in behalf of JDL, this is the MPA Show Podcast, in cooperation with Bunk Collective, we're out. See you on Friday for NSJ episode and the 3 pay-per-view prediction. See ya!